Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel again. Magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, another tips na naman about sari-sari store ang isi-share ko po sa inyo. So ang topic po natin ngayon is paano nga ba tayo hindi malilito sa pagko-compute lalo na kung madaming binibili si customer. Kasi dati guys, yan yung problem ko kasi hindi ko pa alam yung technique na yon, yung ginagawa ko ngayon para hindi ako nalilito. Dati kasi ang ingay ng mga sasakyan, ang ingay ni Pasha. Pasensya na guys. So dati kasi mga kasari, kapag nagko-compute ako, inilalagay ko na agad dito. Merong mga instances na ang daming binibili. Siguro mga 10 klase, 10 item si customer. So, bawat lagay ko dito, kinukuha na niya, tinatago na niya. Syempre, hindi pa natin yun nako-compute. So, nawawala sa isip natin, ito lang ba lahat yun? So, 'di ba? After makapagbayad ni customer, na-compute na natin, pagkaalis ni customer, parang mali ako ng compute. Parang may ganito pa akong inabot sa kanya. So, para hindi tayo magkaroon ng ganong pag-iisip, 'di ba? Stress, 'di ba? So, sa pagko-compute, etong strategy na to ang ituturo ko sa inyo. So, marahil ay talagang ginagawa na to talaga ng iba. Yung iba naman ay hindi ganito yung ginagawa nila. So, ito ay tips talaga sa mga kapwa natin tindera. So, kapag madaming binibili si customer, ilagay muna natin sa isang tabi, sa malinis na walang ibang item na mapapahalo. For example, sa lamesa. Malinis yung lamesa mo. Pabili nga po ng isang Colgate, 2 itlog, 2 tuyo, 3 pansit canton, 1 kilong bigas, 3 biskwit, 1 shampoo, ganyan. 3 powder na syrup. So, ganyan kadami yung binibili. So, yan, meron ako ditong plastic. So, nalagay mo na sa lamesa na malinis, sama-sama lahat ng binanggit niya. Huwag mo munang iaabot kay customer. So, ayan ang plastic. I-ready mo. Wait lang, kunin ko lang si calculator. Ito si calculator. Kunwari, ayan, yung item. Lalagay mo dito. Kunwari, 25. Compute mo, 25. Kunwari, ito, parcel to ng kapatid ko eh. Yan, ayusin natin yung ating pailaw. Kunwari, ito, 100. Plus 100. So, 125 na. Nangati pa. Kunwari, isang kahang, pero wala itong laman guys ha. Props lang. 120. For example, tissue. Yan. Tissue, 12. 257 na. Kunwari, Vicks. Yan. Vicks. 35 plus 35 292 ang total. Okay yung item kompleto, tsaka mo iaabot kay customer. Syempre kunin mo yung bayad, kung 500 yung binayad minus 500, 208 kumuha ka sa kaha, abot mo. So clear na, walang problem, wala kang pag-iisip, wala kang iisipin, ay tama ba yung compute ko doon? Parang may kulang. Tama ba yung sukli ko? Ganon guys, wala kayong iisipin na ganong pangyayari. So ganyan guys yung ginagawa ko para hindi po ako malito sa pagsusukli, sa computation, kapag maraming binibili si customer. Kasi hindi naman po lahat mga kasari ng customer is honest. Hindi po lahat ng customer ay honest. Meron customer sa pagko-compute pa lang natin, oh, hindi mo sinama to. Oh, honest yun. Merong customer nagkamali ka sa pag-compute. Kunwari, iba yung nagtinda. Kunwari, isang kahang yosi, 140 yun, 120 lang binenta. So, alam naman ni customer yon at sa'yo naman parati bumibili, alam niya na yung sukli. Hindi siya honest kasi kinuha niya lahat,
hindi niya inano, oh, mali compute mo, malulugi ka niyan. Meron kasi guys na gano'n na mga customer. Meron namang mga customer is hindi honest. Kaya kailangan talaga maayos tayong mag-compute. Mga kasari kasi, kung hindi man yan honest, kung honest man yan, hindi nila problema yun guys. Tayo yung may problema doon kasi hindi tayo maayos mag-compute. So, sa atin magmumula guys yung kaayusan ng ating tindahan. Kaya, kailangan talaga meron tayong strategy para hindi tayo malamangan ng mga customer na hindi honest. So, mahalaga talaga yun mga kasari para hindi tayo malugi sa ating sari-sari store. Malay nyo, magkamali kayo ng compute. Wala pa sa puhunan, 'di ba? Nagkulang ng isang item, yung item na hindi mo nasama sa computation, yun pa yung malaki yung amount, yung presyo. So, wala na. Parang ibinigay mo na lang yung mga item, lugi ka. Binigay mo na lang ng mas mababa sa puhunan, wala ka pa talagang tinubo. Kaya mahalaga guys na sa pagko-compute natin is meron tayong strategy. At yan guys, yung natutunan ko before. Kasi dati hindi talaga ako ganun guys, yung tinuro ko sa inyo sa pagko-compute, yung ilalagay sa plastic isa-isa. Ang ginagawa ko kasi dati, kapag sunod-sunod, kasi aligaga tayo eh. Patong na lang ako ng patong dyan. Si customer naman, unti-unti nang sinusuksok sa bulsa. So, kung ano na lang yung natira dyan, yan na lang ang mako-compute ko. So, wala na. Nalito na tayo. Hindi na natin alam kung ano pa ba yung ibang dinampot natin. Kasi nga, natataranta tayo, madaming bumibili. Hindi natin yan may iwasan na mataranta. Kaya dapat kahit natataranta tayo, alam natin yung ginagawa natin. Yung pagko-compute natin is tama. Kaya guys, ako, 'di ba, iniba ko yung pwesto ng aking tindahan. Parang nakukulangan ako sa lamesa kako. Paano kapag merong bumili ng buti na lang yung pag-order ko ng lamesa one time sa Lazada is mali yung size, mababa, pang kids. Pag nag-i-study yung kids, yun yung una kong na-order. Hindi ko kasi nakita yung size. Tapos pangalawang order ko, ayun, tama na siya, yung malaki na, medyo mataas. So, itong maliit na to, hindi naman to masyadong nagagamit. Patungan lang ng mga sauce na pantinda namin sa loob ng bahay. Kinuha ko. Nilagay ko siya dito kasi sabi ko kay partner, mga kasari, paano kapag may bumili na maramihan, wala akong pagpapatungan para makapag-compute ako ng maayos. Kaya nilagay ko siya dito. The next day, nung after kong maayos to, kunwari, nag-ayos ako nitong mga to, iniba ko diba yung pwesto, ngayong araw na to, kinabukasan, inilagay ko na din ito agad-agad. Kasi ang hirap guys ng walang lamesa sa tindahan. Kasi nga wala tayong pagpapatungan, kunwari, may bumili ng Red Horse, 3, may bumili ng Kasalo, 2, diba? Mahirap naman kung dito natin ipapatong ng ipapatong, diba mga kasari? Hindi natin yan mako-compute. Kung magkaroon ng kinuha agad ni customer, kinuha agad, nilagay sa bulsa, or itinago, ganyan, 'di ba? Lalo na kung wala namang CCTV, gaya dito sa tindahan ko, wala naman akong CCTV, kaya kailangan talagang mas maging maingat. So, yun lang naman mga kasari, yung share ko sa inyo. Simple tips lang para makapag-compute tayo ng maayos kapag may bumibili ng maramihan sa ating sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari. Sana nagustuhan nyo itong aking vlog for today. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye guys!